Pinag-uusapan ng buong bayan ngayon ang pagpapawalang sala ng Korte Suprema kina Hubert Webb at sa 5 iba pang akusado sa Visconde Massacre case. Ano na nga ba ang susunod na legal na hakbang para kay Ginoong Lauro Visconde? Yan ang alamin natin ngayon mula sa kapuso natin sa batas, si Atty. Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Magandang umaga din sa iyo, Lynn. Attorney, paano ba itong laban ni Mang Lauro para sa pagharap ng hustisya sa kanyang mag-ina? Tapos na nga ba talaga ang laban niya o meron pang pag-asa? Well, kung tinutukoy natin, yung laban ni Mang Lauro, laban sa grupo ni Hubert Webb, yan yung sinasabi nating tapos na kumbaga ang boxing. That's it, kasi Supreme Court na to. Yes. So kung totoong inosente sila, ang ibig sabihin niyan, yung mga tunay na pumatay at large pa rin at nakikihalubilo sa lipunan. Baka katabi mo lang kanina. Kaya nga, syempre, para sa kampo ni Mang Lauro, hindi pa tapos ang laban kung ang hahanapin natin ay ang mga tunay na may sala. Pero siguro halos imposible pa na mahanap ng mga pumatay kung totoo ngang sila at large pa sila, parang imposible na rin na may testigo 20 years after the incident. Pero as far as sina Hubert ay concerned, tapos na talaga ang boxing. That's it. The end. Finished. Finished. Yeah. Okay, so wala nang habol o apela. It can't. Wala na, hindi na pwedeng mag-motion for recon ng prosecution, hindi na sila pwedeng umapela pa ulit kasi nga, merong isa sa mga karapatan ng mga akusado in a criminal case ay yung tinatawag nating karapatan laban sa double jeopardy. Yung right na against double jeopardy, isang karapatan na garantisado ng Constitution natin. At madalas nating naririnig to pag mayroong mga kaso-kaso, di ba? That no one shall be tried twice for the same offense. Yes. So, ibig sabihin, once you're acquitted of a particular crime, hindi ka na pwedeng litisin pa for the same offense. Kawawa naman kasi ang akusado kung paulit-ulit siyang maagrabyado sa hassle at pahirap ng trial. So, once you have been acquitted, as a general rule, kung nakikinig kayo kanina kay Attorney Kapunan at saka kay Attorney Palad, nag-aaway sila kung pwede pang umapila. But as a general rule, once you're acquitted, wala nang apila, walang motion for recon para sa mga ganyan. So talagang wala na. That's it talaga for Mang Lauro. So that's it. So yes. Ano ba, maaari ba mag-file pa ng complaint anywhere sa Mang Lauro? No more na. That's it. Absolutely nothing. So what should be his next move? Wala na. That's it. As far as the case against the Webbs and et al. Wala na. Yes. Of course, ang marami ngayon nagtatanong, meron pa bang habol sina Hubert Webb for 15 lost years of his life? Pwede pa may compensation from the government? Well, only if you have been unjustly accused, unjustly tried. Pero katulad sa kasong to, yung mga malicious prosecution na mukhang talagang trumped up ang charges. Pero sa kasong to, baka, in fact, we have a Board of Claims sa Department of Justice for people who are victims of that. But in this case, hindi mo naman pwedeng masasabing totally trumped up ang mga charges. Kasi up to this day, kahit na may acquittal, marami pa rin, highly divided. Even the Supreme Court, hindi naman sila unanimous. Meron pa rin naniniwala na based on the evidence, guilty, di ba? They just did not reach the threshold na beyond reasonable doubt. Kaya nga, in the end, na-acquit siya. Pero I wonder though, if in the end, pwedeng kasuhan, like for example, pamilya ni Webb, si Jessica Alfaro. Well, at yung dalawang maids na nagsalita laban sa kanila. Pero how do you prove that they, di ba? Mahirap kasing kasuhan yan. As with any other case, kung mag-file man sila, you will have to be able to prove beyond reasonable doubt that they were actually just lying the whole time. Plus, she's no longer in the Philippines, so medyo mahirap na paghahanap yan. Ayan, sana'y naliwanagan po kayo ukol sa mga susunod na kabanata dito sa Visconde Massacre case. Thank you, Attorney. Thank you din. Thank you very much. Okay, mga kapuso, dyan lang po kayo balik agad ang unang hirit. Planado na ba ang desserts nyo para sa darating na Christmas season? Try the newest Angel Creme Densada. Kahit busy kayo this Christmas season, you can still prepare and enjoy your favorite desserts with the new Angel Creme Densada. Tulad nitong si Mommy Legs Joy. Wow, mukhang masarap yan ah! Hi, Miss Regine. Oo, madali lang to. Ito ang mga ingredients. Para ma-achieve ang ganito kasarap na fruit salad, you need to chill 1 can of Angel Creme Densada para maging thick and creamy. Tapos, ihalo na natin ang fruits. Or pour on fruits, mix, then chill overnight. As you can see naman, ang Angel Creme Densada coats well at hindi watery kapag naihalo na sa ibang ingredients. Wow, ang
ang bilis naman pala eh. Kayang-kaya ko rin yan gawin sa amin. Ang galing mo naman, Mare. Oo naman. Tara, kain na tayo. Sige. Pinagsama ang creaminess ng all-purpose cream and milky sweetness ng condensed milk sa isang masarap na product. Dahil may 2-in-1 sarap, tamang-tama na ang timpla kaya less hassle sa pagpe-prepare. Kaya naman, pasiglahin ang Christmas ngayon with new and refreshing recipes like this. Using Angel Creme Densada, ang may 2-in-1 sarap ng cream and condensed milk. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng Angel Condensada. Lalong nagiging masarap, crispy. Welcome back mga kapuso, Republic DI dito sa Manila Ocean Park. At papakita namin sa inyo yung ini-enjoy namin kanina pa talaga, yung pinakabago nilang Christmas attraction, yung tinatawag nilang Daylight Animated Display. Kung saan nakikita natin, nagpo-perform na si Ting Pating, the shark mascot. Sumasayaw siya kasabay ng mga fountains. Yan, nagkakaroon din syempre ng fountain show. Okay, bukod po dyan. At dito doon sa may jellyfish, nagiging pack din pala ito pagkagabi. That's right. At mga luminous sila, glow in the dark, ha? Yan, papakita natin ngayon naman yung tinatawag nilang jellies or jellyfish attraction kung saan makikita natin madaming mga aquariums, no? Kung makikita mo, umiilaw-ilaw sila. Pero nga, katulad na sinabi ni Arn, pagdating ng 6 o'clock or 7 o'clock, nagiging bar ito. Tawag nila doon ay Genius Tokyo Bar. Kung saan, yung syempre, yun. tama-tama kasi syempre may hotel din dito, yung H2O Hotel. So mga taong gusto mag-unwind, bumababa rin dyan para mag-enjoy. Okay? To relax. So, nako talagang kahit matanda, bata, pasok na pasok dito sa Manila Ocean Park. So, mula po dito sa Manila Ocean Park, balik muna tayo sa studio, Art. Okay, magbabalik po ang unang hirit. Yung galing talaga niya. Mabilidad at matipid. Yan ang mga katangiang taglay ni Len Gale. Sa edad niyang 34 years old, hataw kung magtrabaho para sa kanyang pamilya si Len. Bago pa kami nag-start bumuo ng pamilya, pinagandaan namin, nagpundar muna kami ng bahay namin at lupa. Siyempre, para hindi naman kawawa yung mga magiging baby namin. Naniniwala si Len na kailangan niyang ibigay ang 100% sa kanyang mga anak. Kaya naman ang buong buhay ni Len nakatuon sa kanyang 2 anak. Ganoon na rin sa epektibong pagplano ng kanilang pamilya. Pinagandaan namin mabuti, humingi ako ng advice sa OB ko, kung ano yung mga pwede namin gamitin. Alam ni Len na hindi niya magagampanan ang maging isang maabilidad na ina kung hindi niya paplanuhin ang kanyang pamilya. Kaya pagdating sa pills, maabilidad ding maituturing si Len. Isa yun sa i-consider namin, yung price ng pills, saka yung mga effect nito. Dahil ang ginagamit na pills ni Len, tamang-tama sa mga maabilidad na Pinay na tulad niya. Siyempre, ito rin ay epektibo at praktikal dahil mas abot kaya. Kaya naman, kumbinsido si Len na ang pills ang kapartner niya sa pagiging isang maabilidad na Pinay. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa reproductive health and family planning needs, tumawag lamang sa Filipinay Hotline 477-5555 or mag-text sa 0917-823-1111. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Filipinay. Dragon Fireworks has